At ayan mga ka-crypto. Ngayon, habang ang buong digital asset market ay patuloy na naghahanap ng susunod na malaking catalyst o mitsana magpapasiklab sa presyo, may mga naglalabasang napaka-ambisyosong forecast para kay XRP na muling nagpapainit sa mga usapan sa social media. Sa mga nagdaang araw, nakakakita po tayo ng iba't ibang prediction. Ang iba ay umaasa sa mga macroeconomic developments, habang ang iba naman ay tumitingin sa takbo ng regulasyon. Ngunit may mga kilalang personalidad sa community na nagbibigay po ng mga proteksyon na malayong malayo sa kasalukuyang takbo ng market. Ang mga ganitong klaseng pahayag ay laging nagiging sanhi ng matinding debate. May mga sumusuporta at syempre mayroon ding matinding skepticism o pag-aalinlangan mula sa mga investors. Isa pong kilalang XRP whale at saka analyst ang nagbahagi po ng kanyang napaka-agresibo at saka napaka-agresibo na forecast para sa magiging performance ni XRP dito sa natitirang bahagi ng taong ito, 2026. Sa kanyang pahayag ay binigyang diin po niya ang isang sikat na linya na history repeats itself. Everything has happened before and will happen again. Ibig sabihin, naniniwala po siya na ang kasaysayan ng market ay mauulit at ang lahat ng nagaganap noon ay magaganap muli ngayon. Kasunod nito, naglatag siya ng mga quarterly price targets na nagpapakita ng isang dambuhala at mabilis na pag-akyat sa halaga ng XRP sa mga susunod na buwan. Kaya alamin natin kung gaano ba ito katotoo o kung ito ba ay isang panaginip lamang. Ayan, diretsuhin natin ang mga numero na inilatag po ng analyst na ito na si Ticker Melody. Ayon sa kanyang nailabas na forecast, inaasahan niya na si XRP ay aabot sa $25 sa loob ng ikalawang quarter ng taong ito. Hindi lang yan, dahil pagpasok po ng ikatlong quarter, ang presyo ay aakyat pa patungong $75. At ang pinakamatindi po sa lahat, bago matapos ang taon, partikular na sa ikaapat na quarter, sa XRP ay magti-trade daw sa halagang $125. Ang interesting sa prediction na ito ay hindi po ito gumamit ng anumang komplikadong paliwanag para suportahan ang dambuhalang presyong ito. Sa halip, ang buong pahayag ay nakasandal lamang sa paniniwala na ang mga nakaraang market cycles ay mauulit at ang pattern na ito ang magdadala kay XRP sa panibagong wave ng appreciation. May kalakip din itong chart na nakikita natin dito na nagpapakita na ang mga nakaraang galaw ng market ay pwedeng maging gabay para sa hinaharap. Ngunit wala pong malalim na komentaryo kung anong partikular na pagkakahawig ang tinutukoy nito. Sa aking opinyon, kung susuriin natin ang pananaw ng analyst na ito, makikita po natin ang isang klasikong halimbawa ng tinatawag na cyclical fate o ang matatag na pananalig sa ikot ng kasaysayan. Dito po sa mundo ng finance, madalas nating marinig na ang kasaysayan ay hindi po eksaktong umuulit. Ngunit madalas itong nagkakaroon ng katunog o pagkakahawi. Ang ideya na si XRP ay lilipad patungong $25 mula sa kasalukuyang presyo nito ay isa pong napakalaking hakbang. Ayan, para sa akin, ang paniniwalang ito ay nagmumula sa mga nakaraang takbo ng crypto market kung saan ang isang asset ay biglang nagkakaroon ng parabolic run kapag ang supply ay naging masikip at ang demand ay biglang sumabog. Ang pag-iisip ng mga whales ay madalas na pangmatagalan at nakatutok sa tinatawag po nating macro structure. Nakikita nila ang mga nakaraang taon kung saan si XRP ay nagpakita ng daang-daang porsyento na pag-angat sa loob ng napakaikling panahon. Kaya para sa kanila, ang numerong $25
$75 at saka $25 ay hindi imposible hindi po imposible kung ang sapat na liquidity o pondo ay pumasok po sa market sa parehong pagkakataon. Gayunpaman, ang pag-asa lamang sa kasaysayan ng walang konsiderasyon sa kasalukuyang laki ng market capitalization ay isang napakalaking sugal sa pananaw ng isang retail investor. Pag-usapan naman po natin dito ang naging reaksyon ng community at ang usapin sa timeline. Gaya ng inaasahan, ang ganitong klaseng matapang na prediction ay nakatanggap po ng halo-halong reaksyon. Marami sa mga nakakita ng post ang agad na nag-question o nagtanong po sa feasibility o ang posibilidad ng timeline na ibinigay. Isang komento mula sa isang observer ang nagpaalala sa lahat tungkol po sa kalendaryo. Sinabi niya na malapit nang matapos ang ikalawang quarter ng 2026. Ayan. At ang forecast na ito ay tila hindi makatotohanan. Hindi daw ito makatotohanan o unrealistic dahil sa XRP ay hindi pa nga muling nakatutok o nakakabalik man lang sa $3 na level. Para sa kanya, ang isang mas conservative o maingat na pananaw ang mas angkop sa kasalukuyang sitwasyon ng market. Isa pang komento ang sumang-ayon dito at nagpahiwatig na mayroon na lamang humigit kumulang 2 linggo bago matapos ang second quarter ng taong ito. Dahil dito ang pag-akyat patungong $25 sa loob ng napakaikling panahon ay parang isang himala na mahirap mangyari. Sa aking opinyon, lubos akong sumasang-ayon sa pag-aalinlangan ng community. Kailangan po natin na maging grounded sa realidad ng oras. Ngayon pong June 2026, literal na bilang na lang ang araw bago matapos ang buwan at ang buong second quarter. Ang aspeto po ng math at oras ay hindi po pabor sa $25 target para sa quarter na ito. Para magawa ni XRP na umakyat mula sa kasalukuyan nitong position patungong $25 sa loob ng 2 linggo, kailangan natin ng isang uri ng pagbili na hindi pa nakikita sa buong kasaysayan ng finance. Ang reaksyong ito ng publiko ay nagpapakita na ang mga investors ngayon ay mas matalino at mas maingat kumpara sa mga nakraang market cycles. Hindi na po sila basta-basta nadadala sa hype ng mga malalaking numero. Ang paalala na hindi pa natin nababawi ang $3 price level ay isang napakagandang benchmark o basihan. Bago natin pangarapin ang double digit o triple digit na mga presyo, kailangan muna nating makita ang unti-unting pag-reclaim ng mga lumang checkpoints. Ang oras ay isang elemento na hindi pwede pong manipulahin ng kahit anong whale account. Kaya ang pagpuna ng community sa timeline ay may napakabigat na katwiran. Pag-usapan naman po natin ang tungkol sa pag-aalinlangan sa $125 at ang mga alternatibong targets. Ang usapan ay hindi lang man po huminto sa second quarter target, kundi mas uminit pa ang usapan dahil po sa final target na $125 bago matapos ang taon. Isang trader ang nagpahayag na bagamat ang $125 ay napakahirap isipin o ma-envision sa ngayon, ang presyong malapit sa $50 ay maaari pa ring maging posible kung magkakaroon ng tamang mga kondisyon. May mga nanawagan din sa analyst na maging mas realistic at huwag pong magbigay ng maling pag-asa. Ang pinakamatinding kritisismo ay nagmula sa mga nagpapasalamat na nakatapak sa lupa kung saan sinabi nila na ang market sa kasalukuyan ay nahihirapan pang abutin ang $1.50 na price level. Kung ang $1.50 ay isang malaking hamon,
paano pa kaya ang isang dambuhalang rally na magdadala sa asset na daang-daang dolyar sa malapit na hinaharap? Yan, dito na po papasok ang aking opinyon. Ang debate po sa pagitan ng $50 at saka $125 ay nagpapakita ng pagkakaiba ng extreme optimism at saka calculated hope. Ang aking pananaw sa alternatibong target na $50 ay mas malapit po sa realm of possibility. Bagamat hamon pa rin ito. Isipin natin ang isang waterfall effect. Kapag ang isang malaking harang ay nabasag, ang agos ng tubig ay mabilis at walang preno. Kung sa XRP ay makakawala sa kasalukuyan nitong trading range at magkaroon ng malawakang institutional adoption ngayong taong 2026, ang $50 ay pwedeng marating. Ngunit marahil hindi sa timeline na mabilis gaya ng iniisip ng analyst. Ang kritisismo naman na nahihirapan po sa XRP sa $1.50 ay isang katotohanan na hindi natin pwedeng itanggi. Ito ang tinatawag nating near-term reality. Ang mga investors na nakakaranas ng pagkabagot sa kasalukuyang presyo ay may karapatang magduda. Para sa akin, ang pag-akyat sa ganitong matataas na halaga ay hindi parang isang switch ng ilaw na kapag pinindot mo ay magbabago agad. Ito ay isang proseso ng accumulation, pagbuo ng utility at pagpasok ng totoong kapital. Ang $125 ay nangangailangan ng market capitalization na hihigit sa kabuuang halaga ng maraming malalaking korporasyon sa mundo ngayon. Kaya ang pagiging realistic, gaya ng hiling ng community, ay isang magandang proteksyon laban sa emosyonal na pagdidesisyon. Pag-usapan naman po natin ang pananatili ng optimism sa gitna ng pagdududa. Sa kabila ng lahat ng matinding kritisismo at pagdududa sa mga tugon o reaksyon, ang post ng analyst na ito ay nagpapakita pa rin ng isang mahalagang aspeto. Ang walang katapusang optimism ng isang bahagi ng community. Ayan. Continued optimism among some members of the XRP community. Ayan. Ang grupong ito ay naniniwala na si XRP ay isang natatanging asset na may ibang patutunguhan kumpara sa karaniwang mga digital assets. Sila po ay naniniwala na kung ang kasaysayan ay mauulit at ang mga paborableng kondisyon sa market ay sabay-sabay na lilitaw gaya ng kalinawan sa batas, paggamit ng mga central banks at ang global cross-border settlement, ang asset ay makakaranas po ng mga hindi kapani-paniwalang gains na lalampas sa normal na logic ng traditional na finance. Ngayon, ang aking opinion po tungkol dyan ay ang optimism ay ang pangunahing makina ng crypto market mula pa noong una. Kung walang optimism, walang sino man ang bibili ng Bitcoin noong ito ay nasa ilalim pa ng $1. Kaya sa aking sariling pagsusuri, ang pananaw ng analyst na ito, bagamat mukhang sobra sa aspeto ng timeline, ay nagpapaalala sa atin kung bakit marami pa rin ang nananatili sa espasyo or space na ito ngayong taong 2026. Ang mga whales ay hindi po tumitingin sa pang-araw-araw na ingay. Tumitingin sila sa malalaking cycle ng ekonomiya. Gayunpaman, ang aking paalala sa lahat ay magkaroon po ng balanse. Ang pagkakaroon ng pag-asa ng kasaysayan ay mauulit ay maganda, ngunit ang pagpaplano ng inyong finance batay po sa isang tweet na walang malalim na basihan ay mapanganib. Ang market ngayon ay mas malaki na kumpara noong mga nakaraang taon. At ang bawat paggalaw paitaas ay nangangailangan po ng bilyong-bilyong dolyar. Kung ang kasaysayan ay mauulit man, maaari itong mangyari sa mas mahabang panahon kaysa sa inaasahan natin. Ang roadmap para sa second quarter, third quarter at saka fourth quarter ay isang kapanapanabik na gabay para sa talakayan. Ngunit ang totoong laban ay nasa araw-araw na
pag-unlad or development ng network. Yan sa kabuuan. Ang prediction na $25 para sa second quarter, $75 naman para sa third quarter, at saka $125 para sa fourth quarter ng taong ito ay nagdala ng matinding sigla at debate sa ating community. Ang pananaw ng ating analyst na nakasandal sa pag-ulit ng kasaysayan ay nagpapakita ng matatag na kumpiyansa ng mga malalaking holders o whales sa hinaharap na XRP. Sa kabilang banda, ang reaksyon ng community ay nagsisilbing paalala ng oras at ang kasalukuyang presyo na nahihirapan sa $1.50 ay mga pader na kailangan munang itumba bago marating ang mga bituin. Ang mahalaga ay ang patuloy nating pagsubaybay sa mga totoong kaganapan sa market. Palaging tandaan na maging disiplinado, timbangin ang bawat impormasyon at huwag magpadala sa emosyon ng labis na takot o labis na pag-asa. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa inyong panonood. Maaring panoorin na rin po ninyo sunod ang recommended video natin dito.